mukhang mas mapapaga ang pagdating ng ating Panginoon, ang pagbisita sa atin. Ang sabi ko naman sa aking mga kaibigan, natatakot ako, pero nagalit na galit ako kasi katatanim ko pa lang ng mga ampalaya, hindi ko pa nalalagyan ng balag. Bumili ako ng 3 tirador, tig-isa kasi kami, isa kay Mrs., isa sa akin at saka kay Paul. Lalaban kami sa China. Sa hirap ng buhay. Mga kapatid, sa lahat ng pagkakataon na ating nararanasan, sabi nga po sa ating teksto, ginawang halimbawa ng Panginoon, inaramid ng halimbawa iti babae. Ano ba sa tingin po natin yung kababaihan? Noong unang panahon, ang kababaihan, maging hanggang sa mga yon, mangilan-ilan na lang, ang kababaihan ay nandyan sa kanilang ang nararanasan o ramdam nila ang pagiging mahina. Di po ba? Mahina. Kaya naman, sa kanilang kahinaan, ginigising o ipinapaunawa sa atin ng Panginoong Diyos na kahit dumating yung pagiging mahina ng isang babae, ay hindi nawawala ang dapat ang pagtitiwala at pananampalataya. Kaya naman, ginamit dito sa ating teksto ay ang pagiging mahina ng sa babae. Eto pa. Una, yung babaeng 12 taong dinurugo. Ito nararanasan po sa bahay ito, halos araw-araw. Opo, nararanasan po namin, maging sa mga anak namin. Lalong-lalo na yung panganay po namin. Nararanasan po namin. Kasi, yung mga maliliit, yung dalawa, si Tia at saka si Presyo, sinasabi nila, wala papa o wala mama, si ate rineregla. Inuutusan kasi ni mama nila na maghugas, maglinis ng bahay. Yung uso niya kahaba. Kaya sinasabi ng mga kapatid niya, nireregla na naman. Ganon din sinasabi sa kuya nila, wala si kuya pa, nireregla. Sabi nila, tamad. O kumbaga na yung pagiging tamad. Balik tayo sa teksto. Ang 12 taong pagdurugo nung dalaga, yan. Ang babaeng 12 taong nagdurugo, naubos na ang lahat ng kanyang kayamanan sa wala pa namang hospital noon. Sa mga manggagamot, lalong-lalo na sa mga albularyo, maminsan, mapanda di albularyo, agpartika ti may nga baka, no may nga baboy, kung nana. Diba? Harang kami noon, nung buhay pa yung tiyuhin ko, nagpapakatay siya ng 2 manok. Akatuwa ko naman siyempre, mag-uulam kami. Depende na, adobo o tinola. Naubos ang kayamanan ng babae. At ang masaklap, hindi man po siya gumaling, kundi lumala. Mas lumala pa. Ngayon, nabalitaan niya ang pagdating ni Jesus sa kanilang lugar. Yan. Parang sa atin. At nagdagsahan ng napakaraming tao. Parang sa atin din, kung meron darating na artista, makipagsinsiniksikan tayo di po ba? O kumbaga, darating yung magbibigay ng pera, nakikipagsiksikan po tayo para lang makita o makamit natin yung gusto po natin. Pero itong babae, ang turo po dito, tinuturuan po, yung turo po sa atin, yung kung paano siya nagsumikap para lang gumaling siya. Sabi niya, mahipo ko lamang ang laylayan ng damit ni Jesus. Tiyak na ang gagaling ako. At ganun nga yung ginawa niya. Nagipagsiksikan, talagang pinagsikapan niya ang lumapit kay Jesus hanggang sa nagawa niya ang nais niya. At gumaling nga po siya. Ngayon,
Nandun naman po tayo sa pagkakataon, alam na ito ni Jesus. Alam na niya, pero nagtanong pa rin siya. Ay, isipin po natin yon. Bakit kaya niya tinanong? O bakit siya kaya nagtatanong na, may humipo sa damit ko at may nawalang kapangyarihan sa aking katawan at ang aking naramdaman yan. Parang yung ganun yung sinasabi niya. Sino kaya sa inyo? Ngayon naman, sumagot naman si Pedro. Sa napakaraming tao niya, nagtatanong ka pa kung sino yung humipo sa damit mo. Makikilala mo pa kaya? Sabi pa nga niya eh. Ngunit alam ni Jesus, alam na niya kung sino yon. Ginigising na lang niya tayo o kung itinuturo lang niya tayo na kung papaano tayo nakatanggap, no kasano tayong imawat, tain tayumot nga isango Amu tayumot ti agpasalamat, wenno amu tayumot ngagsubalit kuma. Kasjay ti sursuro na kada tayo dayjay. O ganun yung turo. Di po ba? Nandun yung takot nararanasan o nararamdaman nung dalagita. Takot siya. Baka no si papunak sa, baka no kabilan nakta, danaykat nga pigsa di bagina. Parang ganon yung nararamdaman ng babae. At lumapit ito at inamin kung ano ang naging dahilan. At yan ay napakinggan ng napakaraming tao. Kumbaga, ang turo po sa atin mga kapatid, ginawa po niya yan o ginawang bagay na iyon para iparanas din natin, para ibahagi din natin sa iba. Agyaman na, nagkagimatang akiti, kabarbarong alugan, uno second hand na lugan, amuyo, ngamin, ikarkararag ko. Kuna tayo. Kumbaga, nakaraup ako, dandan niya kakapitan, magpaspasalamat akin ni Apo Diyos. Parang ganun po, yung turo po sa atin. Alam po natin kung papaano tayo bumalik sa Panginoon. Hindi po ba? Then, narinig niya ang tungkol kay Jesus, yon, lumapit siya, nagsikap siya o pinagsikapan niya. Tisursuno na tayo, kada tayo, kung meron tayong gusto, dapat din na pagsikapan din po natin. Pagsikapan natin, hinihingi po natin sa Panginoon. At pagsikapan din natin parang yung ginawa ng babae, yung dalaga, nakipagsiksikan. At hanggang sa nakamit niya o nagawa niyang ang kanyang nais. At pagkahipon niya, gumaling agad eh. Yun yung nakapagtataka. Gumaling siya at biglang tumigil ang kanyang pagdurugo. Yan. Then naramdaman ni Jesus, yung kanyang naramdaman ay yun yung ipinagpapakita niya itinuturo niya sa atin. Tayong lahat, kung may hinihiling po tayo sa Diyos, alam ng Panginoon. Hindi pa po tayo nagdasal, alam na niya eh. Pero nauuna lang yung takot sa atin eh. Hindi po ba? Anong ginagawa po natin? Pumupunta po tayo kung saan mga manggagamot, kung saan mga sa hospital. Yun ang unang ginagawa natin. Bakit hindi ang unahin natin ay yung ipagdasal? Ikararag tayong umuna. Hingin natin. Nandun na yung pagkakataong yon. At ang mangyari pa doon, naubos na yung kayamanan niya. Naubos na lahat ng kanyang pera at kayamanan, pero hindi pa rin siya gumagaling. At nandun na yung si Jesus na lamang o ang Diyos na lamang ang makakatulong sa kanya. Kadagiti nga panawen kakabsat kat, namaminsan kat, na dati masakit tayo ka. Di po ba, sa hirap ng buhay ngayon, wala na tayong mahihiraman, wala na tayong maibibenta, wala na tayong pagkukuhanan, urayon tayo lang nga matayon. Kunada. Diba nagsakit din niya urayon tayo lang nga matayon, katawang matan ti pera tayo. Nada. Bakit hindi nyo kaya ipagdasal sa Diyos? Yung inilapit sa akin, ang karanasan ko sa aking 2 taon sa David United Methodist Church,
May inilapit sa akin matanda na 82 years old na yata yun. Inilapit sa akin, Pastor, ka man ikararagan ni Tatang May, matayon, kunadaman. Kakasimot, agbugbugsunan. Naghihirap na, naghihingalo na. Panalangin mo na, Pastor, na mamatay na para makapagpahinga na. Hindi po. Bakit po natin pangungunahan ang Diyos? Hindi po natin pangungunahan ang Diyos. Ang gawin po natin, ipagdadasal. Opo, sige, pagdadasal po natin. Kanya, pinagdasal po namin na kung may pagkakataon pa, bigyan po niya yung pagkakataon yung matanda para mabuhay pa. Kung wala na, nasa kamay ng Panginoon kung kukunin niya ito o hindi pa. Ganon po yung ginawa po namin. At sa kagandang loob ng Diyos at sa answered prayer po kami, doon nga tawanan ka, di mo matay dila ka. Di mo ba? O yun yung kapangyarihan at paniniwala at pananampalataya. Kahit pala yung, di ba naniniwala naman po tayo na kung minsan yung naghihingalo na, doon yung makikita yung talagang nagsasabi siya ng totoo. Uray no agkabawan, nga kung natayo, ket makapudno nga managsaw, kung natayo. Diba? O tama po yun. O kumbaga, tinanggap niya at tinanggap ng Diyos. Binigyan siya ng pagkakataon at nabuhay pa po siya. Hindi ko alam kung, wala na po kasi ako noon. Nilipat na ako sa Agustin. Humaba pa yung buhay po ng matanda. Ganon po. Tanging sa Diyos lamang ang ating pag-asa. Manampalataya ka, pagtibayan mong loob mo. Ano nga po sinasabi? Huwag kang matakot. Inuuna mo kasi yung takot. At magtiwala ka. Wala ka kasing tiwala. Sarili mo, hindi ka nagtitiwala. Sinasabi ng Diyos yon, sinasabi niya. Yeah. Ngayon din na lamang, nasabi natin kanina, kumbaga nagtanong lang si Jesus para lang ipaalam sa ating lahat, hindi lang dun sa taong gumaling. Para ipakita sa lahat na walang imposible sa Diyos, walang imposible kay Jesus at kaya niyang gawin ang anuman ang inyong naisin. Yeah. Binubuhay niya, buhayin niyo, gisingin niyo ang inyong kalooban at ang inyong pag-asa dahil tanging kay Jesus niyo lamang makakamit iyon. Wala nang iba. Hindi kay inang, hindi kay kanino man. Yeah? Opo. Then, sa napakaraming taong yon, ang turo po sa atin yon, yung pagsumikap lang po natin na ilapit po sa Panginoon ang anumang ating saloobin. May karamdaman ka, may cancer ka, o malala na yung anong stage na yung cancer mo, walang imposible sa Diyos. Kung dudugtungan niya yung buhay mo, mawawala nang parang walang nangyari ang iyong sakit. Diba? Gagaling ka at bibigyan ka pa. Katulad nga lamang po nung kakilala ko po, na cancer sa dugo, hanggang ngayon, buhay pa rin. Tinaningan na siya noon, hanggang ngayon, buhay pa rin. Pero nasan siya? Nandun, nakikita ang AIDS. Wag naman po sanang ganon. Nya. Wag naman po sanang ganon. Binigyan ka ng pagkakataong Diyos para gamitin mo yan sa kanyang kabutihang loob. At gawin mo yan sa iyong kabutihang loob sa Panginoon. Then, ramdam ng babae ang takot. Tapos na. Nangyari na. Then, dumating naman si Jairo. Si Jairo po ay isa siyang puno ng sinagoga. Kung kumbaga ito'y, kumbaga sila'y may posisyon na mataas sa isang relihiyon noong panahong iyon. Yeah. Kumbaga may contradicted sila doon kay Jesus. Di po ba? May kontra po sila. Pero, ang kanyang anak na nagdaramdam o may sakit at naghihingalo din. Naghihingalo din nung kanyang anak na babae.
Pero hindi niya tiningnan o inisip yung kalagayan niya bilang isang pinuno na kahit matanggal na siyang pinuno, gumaling lang o mabuhay lang ang kanyang anak na babae. Diba? Lumapit siya kay Jesus, hiniling niya na ipatong lang ang kamay ni Jesus dun sa kanyang anak, gagaling siya. Ganon pala kapangyarihan ng Diyos, di po ba? Ipatong lang ang kamay. Ipagdasal mo lamang ang isang tao. Kahit sino naman po, kayang gawin yon. Kahit kayo, kaya din yun naman pong gawin yon. Lahat po tayo. Ayan nga po yung responsibilidad natin bilang isang mananampalataya. Para ano pat, nandito tayo palagi linggo-linggo. Kung hindi po natin gagawin yun sa may karamdaman, ikararag tayo nga muna. Then, sumarunong tayo pan hospital. O, pwede po yun. Di po ba? Ganon yung nangyari doon sa anak ni Jairo. Then, nandun kasi yung takot o bagabag na meron sa kanyang kalooban. At dumating naman ang kanyang mga alagad at sinabing, huwag ka nang mag-abala. Patay na ang iyong anak. Patay na ang iyong anak. Sa pagkarinig iyon ni Jairo, dahil tinatawag niya si Jesus, marahil ramdam niya yung takot. Marahil ramdam na rin niya yung galit. Tatay ka pa ikaw mga napan, tatay ka pa ayaban, unam tupay dahita babae. Pwede po yun. Nangihinayang na si Jairo dahil patay na nga yung anak niya. Wala nang nangyari. Pero subalit, nandun pa rin yung paniniwala niya, pananampalataya niya, at pumunta pa rin sila sa tahanan ni Jairo. At doon nakita niya yung kanyang anak na patay na at nag-iiyakan, na umahagulgol ang karamihan dahil patay na ang bata. Sinabi nga nila, patay na ang bata. Hindi, natutulog lang yan, sabi naman ni Jesus. Nagpapahinga lang yan, sabi naman ni Jesus. Balik po tayo sa karanasan sa matalik na kaibigan ni Jesus na si Lazarus. Yun kamamatay lang. Si Lazarus, 4 na araw na nasa libingan, nakalibing. Yeah. Tinawag niya ito, bumangon ka at lumabas nga. Si Lazarus. Ganin din yung dalaga, yung babae, yung bata. Alam niyo po ba, na 12 taon na po yung bata. So, napakaganda yung mensahe po natin. May kahulugan. Kanina, 12 taong dinurugo. Ngayon, 12 taon naman yung bata. Taong gulang yung bata. 12 disciples. Inuutusan, parang ginigising po tayo ng Panginoon Diyos o ng atin pong religion, na United Methodist Church. Go and make disciples. 12 disciples. First, 12 disciples. Yung parang sa isip po natin, yung isang tao, kahit man lang makapagtawag sana sa loob ng isang taon na lang, 12 tao may pasok sa ating church. Hindi po ba? Napaganda. Manampalataya ka, magtiwala ka. Yan ang laging sinasabi ng ating Panginoon sa atin, kaya naman marami ay umuunlad ang kanilang kabuhayan. Marami, mga kahit may taning ng buhay, nagpapatuloy pa rin. Napakarami sa atin. Nandun yung pananampalataya at pagtitiwala po natin. Hinihingi ng ating Panginoon Diyos na tayo magtiwala. Baybay amida, o repeg lalaban data. Basta adda katta, itultuloy mo. Itino pinagpapatuloy mo yung saloobin ng Diyos sa buhay mo. Malay mo, maaga man yung pagbisita ni Panginoong Jesucristo, nakahanda naman po tayo. Haan nga dahi pariyak, bebe nyo ta pariya, nalakalag mula. Yung pananampalataya, yun ang wag nawasanang mawawala. Magpatuloy sila sa buhay, nagpatuloy sila sa bahay ni Jairo, and then gumising niya yung bata. Ang bata ay hindi patay, kundi natutulog lang. Then, ang masaklap pa dito, sinabi na ni Jesus yun, pero pinagtawanan pa rin siya. Hindi po ba?
Napakasakit. No, pinagtatawanan siya. Sabihin ba naman, patay na, wala nang hininga. Natutulog lang. Nawala na yung iyakan, kundi meron nandun na yung tawanan. Hindi po dapat ganun. Dahil si Jesus, napakarami na niyang ginawa. Ang inihiling lang niya ay magtiwala ka. Huwag kang matakot at magtiwala ka. Then, nandyan na rin yung parang, then pinalis niya. Siguro sa inis niya, palisin mo na yung mga tao. Umalis na kayo. Umalis kayo dito. Napakakitid ng inyong pananampalataya o pagtitiwala. Sila na lamang na tinawag niya ang kanyang ang ama o tinawag niya si Jairo at ang ina. At hinawakan niya ang kamay ng bata at sinabi, Talita kumi, o dalagita, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka. Ito ay 12 taong gulang at bumangon nga po yung bata. Napakagaling, walang imposible. Ang kakayahan ng ating Panginoon kapag sinabi niya, mangyayari. Yan nasa atin lang kung papaano tayo maniwala at sumampalataya. Gaya po ng nasabi kanina, tayo kung wala man tayong karamdaman, kung wala mang kamag-anak natin walang karamdaman, sa mensahe ito mga kapatid, hinihikayat tayo ng ating Panginoong Jesucristo na manghikayat na kahit hindi man 12, pwede mang isa sa loob ng 1 taon, 2 sa loob ng 1 taon, o mas makakabuti kung naging 12 ang iyong maikayat mailapit sa ating Panginoon. Sa papaanong paraan, umuunlad ang aking kabuhayan, nagiging mabuti ang aking kalooban, may isa kami nga pamilya nagsaya at taagsirsirbi kami kini Apo Diyos. Kastamot ti haang ko mapanaw-panawan, haang ko maliplipatan, hindi ko matatakbuhan dahil tinatawag ako ng Panginoon upang paglingkuran siya. Dahil umaasa ang Panginoon na kung anumang talentong meron ako, kung anumang naipagkaloob niya sa akin, ay may pabahagi ko sa aking kapwa o may lapit ko sa Panginoon ang sinumang mangangailangang taong tulad natin. Mga kapatid, 2 lamang po ang iniiwan ko po sa inyo sa ating mensaheng ito. Nawa, huwag unahin ang takot, bagabag, pagdududa, na kung ano man nararamdaman natin sa tuwing daranas tayo ng pagsubok sa buhay. Dapat naunahin pa rin ang paniniwala, pagtitiwala at pananampalataya dahil tanging ang Panginoong Diyos lamang ang ating kasagot sa ating mga kahilingan, katanungan o kanaisan man. Salamat po sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.